May paliwanag naman ang Malacanang sa tanong hinggil sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinaalala rin ng palasyo na hindi personal na pag-atake kay former President Duterte ang kanyang pagkakaaresto. Si Kenneth Machete ng PTV sa Balitang Pambansa. Hindi nagbago ang paninindigan ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court. Yan ang hindi pagkilala ng bansa sa jurisdiction ng ICC. Sagot yan ng palasyo nang tanungin kung handa ba ang gobyerno na makipagtulungan sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa kasi sa mga kondisyon ay kung papayag ang Pilipinas sa mga itatakdang guidelines ng ICC. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mismo ang kampo ng dating Pangulo ang humiling sa Korte Suprema na huwag makipagtulungan sa ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. Kung sakali mang magkaroon ng interim release ang dating Pangulo, dapat daw maging handa ang kampo ni Duterte sa magiging proseso. Mahirap po kasi na sasabihin natin, although that's hypothetical, sasabihin natin na makikipag-cooperate tayo sa ICC pagdating po sa interim release, dahil lahat po ng issue dyan mabubuksan. Mabubuksan din po kung magkakaroon ng freeze order sa kanyang mga assets. Gugustuhin po ba din ng pamilya Duterte na makipag-cooperate tayo sa ICC para lahat ng kanilang assets, nakatago man o hindi nakatago, ay makikipagtulungan tayo sa ICC para mahagilap lahat ng kanilang assets. But as we speak now, we do not recognize the jurisdiction of the ICC over the Philippines. So, that's it. Nilinaw naman ng palasyo na walang itinatago ang pamahalaan sa pagdinig sa Senado. Sadyang may mga impormasyon daw na hindi maaaring isa publiko sa hearing. Executive privilege po is a constitutional doctrine that allows the President and high-ranking officials, executive officials, to withhold some sensitive information. Especially kung ito po ay magkakaroon na po ng encroachment ng isang branch over to another branch. So may mga pagkakataon po talaga, including po yung mga issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations within the executive branch. Hindi po ito dapat nais na po publiko. Ipinaalala ng gobyerno na hindi personal na pag-atake kay former President Duterte ang kanyang pagkakaaresto. Sumunod lang ang gobyerno sa batas kung saan nakasaad na may commitment ang bansa sa Interpol. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.